Yo, what's up mga tol? So, ayun, yung nakikita nyo sa video na yun to, yun yung ano natin. Kung natatandaan nyo pa yung beta fish natin na nagkaroon ng pinrot, siya na yun. So, yung kala natin mamamatay, no? Yan. So, naubos yung mga pins niya lahat. So, sa nagtatanong kasi kung ano nangyari, ito na siya. So, ayun guys, sa nagtatanong din kung ano yung ginawa, bakit bumabalik na unti-unti yung ano niya. Hindi unti-unti, madami na nakabalik sa mga pins niya. So, wala namang sikreto dyan. So, lahat naman ng mga nag-aalaga ng beta fish, yung mga legit na nag-aalaga din talaga, is paresan din sa ginawa ko. So, ano ba yung ginawa ko at inihanda ko? So, tapusin nyo lang yung video na to para matutunan nyo rin kung ano yung mga ginawa ko para sa beta fish na to. So, ayun na nga tol, no? Kung natatandaan siya yung beta fish natin na naubos yung pins na nagkasakit. Nagka-SPT yan, nagka-pinrot yan, nagsabay-sabay, hindi kumain, halos mamatay na. So, ito kasing itsura niya dati, no? Nung nagkasakit siya. So, ayan. Ayun yung dati niyang itsura, sobrang nanghina, nanguluntoy, diba? Kala ko mamamatay na. Pero, ayan, naka-recover na siya. Medyo may mali pa nga ako sa unang video na ginawa ko, no? So, ngayon i-correct natin yon. So, guys, ang sikreto lang dyan is yung tubig. Yung tubig tsaka yung pagkain. Yung tubig niya, kailangan talaga every 3 days papalitan nyo. Kapag nag-pinrot siya, syempre walang buntot yan. Huwag nyong hayaan na mataas yung tubig. Kasi hindi siya makakalangoy eh. Hindi siya makakakit baba. So, madalas na sa baba yan, mahihirapan yung lumangoy pataas. Okay, mataas na dyan lang yan sa taas. Hindi siya makakapagpahinga sa baba. Babaan nyo muna kapag lagas pa yung pinrot niya. Nung unang video ko, napanood nyo yung YouTube ko, nung lagas pa yung video niya, yung buntot niya, ang baba ng tubig hanggang dito lang. Kasi lagas yung buntot. Hindi siya makakalangoy ng maayos. Hindi siya makakain. Hindi niya mahabol yung pagkain niya. So, babaan nyo lang muna. Ganyan lang. Kasi nung mataas yung ginawa ko, nahirapan siya. Parang lalo lang siya na stress. So, nung binabaan ko, ayun, palangoy-langoy lang siya dyan. Tapos nung lumalahaba na yung buntot niya, tinataas-taasan ko na. Ano ba ibang naging sikreto bukod sa tubig? Ano yung nilalagay ko dun sa tubig? So, ito, hindi naman na sikreto sa inyo to, kung Acre Pro. So, sobrang nakatulong to. Yan, kasi nga meron siyang gamot sa mga skin disease. So, yung pinrot, isa na yun sa mga ginamot niya. Okay? So, sobrang nakatulong yan. Sobrang nakatulong. Yung Acre Pro na yan. So, kada magwa-water change ako, Acre Pro, tapos kombinasyon, meron akong ketapang. Kung walang ketapang, talisay. So, 2 drops ng ketapang, o kaya tubig na may talisay. Lagyan mo na nito, Acre Pro. Isang ano lang, squeeze lang. Okay? Tapos, asin. Lagyan nyo na asin. Okay, para hindi agad masisira yung tubig. Okay, nakakatulong yung asin sa tubig nila. Okay, para iwas bacteria yan. May mga good bacteria pero may bad bacteria. So, yun yung papatayin ng asin. Tapos ito, syempre, kailangan natin ng pang-enhance. Yan. Vita Gold. So, isang patak lang. Bawa, nag-water change ako. Pagka water change ko, ganito lang yung tubig. So, maglalagay ako ng 2 drop ng ketapang. Maglalagay ako ng 1 drop nito. Okay. O kaya ito.
Pero optional lang to mga tol. Medyo magastos kasi 'di ba? Pero sobrang tagal yung magagamit yung mga yan. Yung mga gamit na yan kapag nagka-pinrot sila. Okay, yung tatlong yan. Pwedeng hindi naman lahat yan meron. Halimbawa, pwedeng ito lang. Tsaka itong ketapang lang. Kaya pwedeng itong acriprol lang. Pwedeng yan lang. Asin, basta importante yung tubig malinis. So ginagamit ko lang yon para mas mabilis. Kasi sobrang bilis sumaba yan. Nung hindi pa ako gumagamit, ang tagal. Ang tagal. Sobrang tagal. Nung ginamitan ko sila ng mga ganito, ayun, bumilis. Ang bilis lang. Ayun, ganyan na siya kahaba. Ba, humahaba pa yan. Hindi pa yan yung dulo. Kasi pinakadulo ng buntot niyan, may mga puti-puti pa din. Humahaba pa. So, ano yung next? Bukod sa tubig, ano yung nilalagay sa tubig? Okay, okay na. So, 1, tubig. 2, yung nilalagay sa tubig. So, pangatlo, ito lang mga boss. So, kailangan nilang mag-regen. Okay. So, kailangan niyang mabuo yung mga pins niya. So, hindi mabubuo kung wala yung pagkukunan. So, kailangan niya ng live foods. Kung wala kang live foods, so ginagamit ko bloodworm. So, bloodworm. Yan, tapos pinapatakan ko lang nito. Okay. Kung wala ka niyan, bili ka nito. Okay. Pero kung wala naman, kahit bloodworm lang, pwede na yan. Basta pagkukunan ng ano yan, nutrients para mabuo. Syempre hindi ka lalaki kung wala kang pagkukuhanan ng mga muscle, di ba, ng mga tissue. So ito yon. So maganda tong source para makarecover yung mga pins nila. So ayun na yung sikreto dyan mga boss. Hindi mo kailangan gumastos ng sobra. Kung may budget ka lang, magpundar ka. Pero kung wala naman, tubig, asin, tapos talisay extract lang, tas live food. Napaka-importante ng live food. Parang ayun, 50% yung quality ng tubig, 50% sa ipapakain mo. Okay, so ganun yung tamang kombinasyon para sure ka na maka-recover agad. Okay, mag-regen agad yung nawala. So nakikita mo yan tol. Tapos hindi lang yan basta ganyan. So nagiging active na rin yan. Ayan o. Wait. Nakikita kasi siya isda sa kabila eh. Ayan. So yan, hindi yan active dati. Ngayon napaka-active na rin yan. Diba? Akala niya pagkain niya. Okay. Ayun lang mga tol, ayun lang yung tip ko kapag ka nagkaroon ng pinrot. Kung lumala katulad ng nangyari sa akin, gawin nyo na yung ginawa ko. Oh. Diba? Ayun, laki din ng niya. In-improve. Sobrang humaba na yung mga niya. Pins niya. Okay, so ayun lang muna mga tol. So, fish out muna tayo and then happy fish keeping. Okay, ingatan natin yung mga isda natin ngayon kasi maulan. Okay, salamat sa panonood and sana makatulong sa inyo tong video na to. So, fish out muna tayo mga tol.